Lipid chemistry. Most abundant. Highest source of energy, 9 kilocalories per gram among the 4 macromolecules. It's not our first line source of energy. Unless ikaw si Hart. Okay. What are lipids? So these are heterogeneous group of compounds sharing physical, properties rather than chemical. So pare-pareho kasi silang na takot sa water. Okay? So yan. Physical rather than hindi sila group dahil sa chemical properties nila. Group sila dahil sa physical attributes. Okay? And these are your examples: triglycerides, phospholipids, steroids, waxes. Kakaibang functional group yan. Pero ba't pare-pareho silang lipids? Kasi pare-pareho sila ng physical property. Takot sila sa water. What else? So, lipids are not necessarily the same as fats. Okay? Isang part lang ng lipid ang fat. Okay? Tandaan na, kung ito yung lipids, isang portion lang nun ang fat. May iba pang form or iba pang compounds na pasok sa lipids. Waxes, oils, etc. Cholesterol. Yeah. Okay. Let's talk about lipids. Properties nila, they are insoluble in water. Takot sila sa tubig. Ano pa? Sa blood. Because our blood is polar. Okay. Lipids are hydrophobic. Okay? They are soluble in non-polar solvents such as ether and chloroform. Like salts like. So what is solubility? It's the ability of a substance to dissolve in a solvent. Parang nag-jive ba kayo? Parang pagpili mo ng barkada mo. Okay? Soluble ka ba? Nagme-mesh ka with them? Or takot ka? Si lipids, takot sa mga polar. Gusto niya mga non-polar or hydrophobic friends. So, ito examples ng oil, coconut, diesel, etc. etc. Takot lahat sa water. Ayan o. Hindi siya miscible. Hindi nagmi-mix sa tubig. Yan yung common ng mga lipids. Physical attribute. Okay? So, lipids may contain carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, but have high content of hydrocarbons. When you say hydrocarbon, eto, puro hydrogen carbon. Mahaba. Okay? Puro hydrocarbon. Then, minsan may konting phosphate or phosphorus, may konting nitrogen, pero predominantly, puro carbon, hydrogen yan. And this one, dahil sa hydrocarbon tail nila, this one renders the lipid insoluble in water. Okay? Ganun lagi, titingnan nyo yung, ano mas malaki? Yung polar part kasi yung phosphate and yung mga nitrogen or yung non-polar part. If mas mahaba, yung non-polar part, o yung entire entity mo, non-polar. Okay? Paano naman yung amino acids? Recall lang. Amino acids. NH, CH, COOH. Diba? And may R group. Look, sabi nyo may non-polar amino acids. Ang pinerpertain natin sa non-polar na amino acids, yung R group lang. Pero, in general, amino acids are polar. Kasi mas nananalo, mas malaki itong polar group niya compared sa non-polar part. Okay. So, sino mas malaki sa'yo? Parang ikaw ay isang tao na may kasamaan at may kabaitan. O ano mas nananaig? Ganun din to. Ano mas nananaig? Polar or non-polarity? Pag lipids, yung hydrocarbon niya, mas nananalo, mas malaki. So, non-polar sila. Okay. Sinabing polar versus non-polar, parang discuss natin ito dati. Polar, there's an equal sharing of electrons. Non-polar, equal naman. Okay? For instance, example sa mga, sige. H2O. Bakit polar ang tubig? Kasi itong mga atoms or elements, electronegative. Okay? When say electronegative, mas nanghahatak ng electron. Okay? Mas nanghahatak ng electron. Uy, may oxygen dito.
Si hydrogen and oxygen naghahatakan ng electron, pero mas panalo ang oxygen. Kasi electronegative siya eh. Akin yung electrons mo, sabi ito. So, ako ay partial negative na. Si hydrogen, nahubaran ng electron, nawalan, partial positive na siya. So, may poles ka. Ayan o, negative pole, positive pole. Kaya tinawag tong polar. Okay? Paano naman kung carbon dioxide? Sige, sample natin ha. Carbon dioxide. O, sino mas nahatak na electron dyan? Sabi natin, yung fluorine, oxygen, nitrogen. Di mas hatak to. Hahatakin niya yan. Kaso may isa pa doon. Hahatakin niya rin to. O, nagka-cancel out yung polarity. So, non-polar yan. For example, carbon and hydrogen. Si carbon and hydrogen, tandaan nyo, pantay ang electronegativity. Okay? Almost the same sila. So, walang nananalo, walang hatakan ng electron na nagganap, walang poles. So, non-polar. Hindi mo sasabihin na, uy, ito mas positive, ito mas negative. Hindi. Kasi pantay yung hatakan nila. Kaya non-polar to. And if marami kang hydrocarbon sa katawan mo, or sa molecule mo, non-polar ka. Okay? Next, why are hydrocarbon bonds non-polar? Hirap ko lang kasi itong PowerPoint. Anyway, minodify ko ng konti. Small difference between carbon and hydrogen. Yun nga, in-explain ko kanina. Okay? Pantay yung hatakan nila ng electron, so wala kang pole. Wala kang positive pole, wala kang negative pole. So, walang pole, non-polar. Okay? Next, lipids are made up of mostly non-polar molecules, making them hydrophobic or insoluble in water. Takot sila sa tubig. Okay? Non-polar ako eh. Ay, ang tubig mo polar. So, insoluble. Other term, immiscible. Immiscible. Hindi nagmi-mix sa tubig. Common functional groups. When you say functional groups, apelido. Okay? Identifier. Para ako, ang functional group ko, recuenco. May mga ibang recuenco o di ka pamilya ko yun. Ito naman, common functional groups ng lipids. When you say functional group, specific group of atoms or bonds responsible for the properties of a compound. Okay? Sige. Paano mo malaman na pamilya ng fatty acid yan? Kapag fatty acid, ganito yung surname nila, may COOH. Okay? Tapos mahabang carbon hydrogen, 222. Ito yung apelido ng fatty acids. Tawag dyan sa functional group nila or apelido nila is carboxylic acid. Okay? Paano mo na naman malalaman na si family ng triacylglycerol yan or triglyceride or TAG? Ang common sa kanila ay may ester. Okay? Ester functional group. Tapos tatlo. May pattern, no? COO, COO, COO. Explain natin yan later. Functions of lipids, storage of your energy, thermal insulation, electrical insulator ng axon mo, tells pang transport ng mga takot bumiyahe sa blood, triglyceride, kinain mo, dietary tags, cholesterol, ita-transport yon in the form of VLDL, HDL, yung mga taxi, LDL. And of course, part siya ng cell membrane. Okay, mga lipids. So, marami siyang functions. Classification of lipids. Ito na yung medyo tricky. So, lipids can be classified into three. We have your simple, compound, and derived. When you say simple, these are fats and waxes, which are esters of fatty acids with various alcohols. Ano daw? So, sige. Pag sabing ester, it's just a bond. Okay, dinugtong. Fatty acid mo raw, na ganito itsura, dinugtong sa isang alcohol. Okay? May OH. Yan. So, fat, kung ito yung fat, tapos nilagay ko siya sa alcohol. Okay? So, simple lipid yan. Pag compound, kaya may compound. So, what are the lipids that fall under simple lipids? This will include your fats or oils and your waxes. Tingnan nyo, yung fat, part lang siya ng simple lipids. So, hindi lahat ng lipids ay fat, ha?
May ibang lipids na hindi naman fat ang tawag, phospholipid, kaya cholesterol. Okay. So, when you say fats, these are solid at room temp. Pag oil naman, liquid. Okay, liquid at room temperature. Yung mga waxes, these are esters of fatty acid with alcohol na other than glycerol. Tika natin later. Compound lipids, these are esters of fatty acid with other fatty acids and other group. So, basta may pag-compound, hindi ka na puro carbon, hydrogen, oxygen lang. May naiibang atom na. May phosphorus na, may phosphate, may asukal, may sugar, may sulfate and protein. Nilagyan siya ng sombrero. Kung ito yung lipid mo, nilagyan siya ng other group dito. Okay? Yan. Pwedeng phosphate group, pwedeng sugar, pwedeng protein. So, compound na siya. Okay? Whereas ang simple lipid, ito lang. Yan, na may alcohol. Okay? Next. Ito nilagyan mo ng sombrero. Compound lipid. Samples of your compound lipids include the following. Phospholipid. This one contains phosphoric acid residue that can have other substituents. Next, glycolipids. May separate lecture tayo for complex lipids. Don't worry. Yes. PM sa chat box kung may concern. Okay. Sa chat box. Kung may gusto sabihin. Okay? So, phospholipids. May sombrero ka na phosphate. And then, pwede mo raw i-modify yan. Okay? Pwede mo i-modify yan. And again, may separate lecture tayo for this one, ha? So, wag muna ngayon. Glycolipids, this one contains carbohydrate, fatty acid, the sphingosine backbone. And other functional, other complex lipids include the following. Basta may heteroatom, compound na. Okay? May phosphorus, nitrogen, iba. Except oxygen. Okay. So, ito yung mga phospholipids. You have here, it can be glycero, phospholipid, or sphingolipids. So, again, modify lang yung katawan. Okay, yung katawan niya. Ay, magigets yung katawan. So, ito kasi yung tsura nila eh. Tapos, nababago yung sombrero. Okay? And, namomodify mo pa yung design niyan. Sa complex lipid lecture, na-explain ko to lahat. Derived lipids, these are formed from the hydrolysis of both simple and complex lipids. Pag chinap-chop mo raw tong mga to, makukuha mo yung derived lipids. Okay? Samples, fatty acids, glycerol, steroids, ketone, terpenes, etc. For instance, this is your triacyl glycerol. Pag chinap-chop ko yan, I can derive, putulin natin to, I can derive fatty acids. Okay? So, nakuha ko yung fatty acids. Ano pa? Makukuha ko yung backbone. Yung glycerol backbone. Okay? So, na-derive ko siya from a simple lipid. Therefore, derive tong mga to. Okay? Derive. Ang naman. Lipid precursors are your fatty acids. Ito na important. Fatty acids. Ano yung fatty acid ng apelido nito? Anong functional group nila? Carboxylic acid. Okay? Hindi carbonyl, hindi ketone. Ano sa choices yan? Tinanong, what is the functional group of your fatty acid? Carboxylic acid po. Pwede rin carboxylate. Okay? Carboxylate. Kung wala yung carboxylic acid sa choices. Pareho lang siya, pero ang carboxylate ganito. Ang carboxylic acid, COH. Okay? So, every time makakita ka ng something na may hydrocarbon chain, yung puro carbon, hydrogen, carbon, hydrogen, carbon, hydrogen, plus may apelido na COOH. This one is a fatty acid. Okay? And anong property ng fatty acids? Ito kasi tatlong fatty acid to eh. May ulo siya. Okay? Ang ulo niya ay polar. Okay? Hydrophilic head. Kasi may oxygen eh. Alam mo na may oxygen, nangahatak ng electron yan. Tapos di pantay yung hatakan. Polar yung ulo. Tapos yung katawan,
Or yung tail, non-polar. Okay? Hydrocarbon puro carbon, hydrogen. Equal ang hatakan ng electron, so non-polar sila. So, isusuma total mo yan. Overall, anong polarity ng fatty acids? Okay. Malaki ba yung ulo kumpara sa katawan? Hindi. Mas malaki yung tail. Therefore, overall, fatty acids na are non-polar. Mga long chain fatty acids natin. Mga short chain fatty acids, yan. Polar yan. Kung short chain. What else? Yan. Classification of fatty acids, it can be grouped according to the number of carbons or the presence of double bonds. So, pag ganyan, daming memorize, gawa lang kayo ng graph. 6, ano pa? 12. Hatiin natin, Tapos, ang ganda. 6 plus 12, 18. 12 to 20. 22. Yan. Pag memorize kayo, huwag na yung table. Kahit yung sa BMI, gantuhin nyo na lang. Less than 6. Less than 6, 6 below. These are your short chain fatty acids. Next, 6 to 12. Yung carbons ng fatty acid mo, 6 to 12 lang. These are your medium chain fatty acids. Next. Wait lang. Tayo. So, medium chain fatty acids, 6 to 12 lang ang carbons. Okay? 6 to 12 lang. Then, 12 to 20, carbon, ang length. These are your long chain fatty acids. Okay? Ma'am, sorry, naka-off cam sila. Pwedeng pa-mark as absent. Nadidistract ako pag walang nakikita ang student sa ano. Okay po. Thank you po. Okay. Yeah, asynchronous ko na lang kapag walang naka-on cam. Anyway, so moving on, nawala yung sinulat ko. So base sa length, 6, 12, 22. Kapag yung haba ng fatty acid mo, 12 to 20 or 22, so before 22, that's your long chain fatty acids. Ito important sa atin. Then 22 onwards, very long chain fatty acid. Very long chain fatty acid. It's important to classify because the metabolic pathway will vary. Depende sa haba ng carbons mo. Okay? Pag yung fatty acids mo, 20 or 22 carbon, hindi yan kasya sa mitochondria. So you have to burn it sa peroxisome. Minsan tinatanong, where does very long chain fatty acid oxidation occurs? Saan daw nangyayari yan? Pag sinunog mo yan, sa peroxisome. What about long chain fatty acids? Saan na-burn? Sa mitochondria. Okay? So kailangan to. Sino ang nakakross ng blood-brain barrier? Medium chain ba? Ano important sa gut? Flora? May silbi sa colon mo? Medium. Next. After classifying based on the haba, for instance, ito, classify nga natin to. So, 1, ito, bilang ng carbons kasama si functional group. So, 1, 2, bawat kanto carbon yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carbons. This is short, long, very long. Chat box. Okay. Correct. Sure ka, hindi yan very long? Tama naman. 16 lang 16. So, you have to listen sa lipid chem para hindi kayo mahirapan sa lipid metabolism. Hindi nyo gets yung itsura ng lipid or chemistry ng lipids. Yari kayo sa beta oxidation, sa lipogenesis. 16 carbons daw, edi long chain. Okay? And then you can classify according to the presence of or absence of double bonds.
When you say saturated, single bonds only. Walang double bond kahit saan dyan. Okay? Pag unsaturated, may double bond. Kahit isa lang. Okay? Pag marami, edi poly, unsaturated. Fatty acid siya. Ba't ba tinawag na saturated? Kasi, remember, carbon wants 4 bonds around him. No? If, nyari ito, carbon na to, nakakonect siya dito, nakakonect siya dyan, so understood yan, may dalawang hydrogen. Okay? Kasi gusto niya 4 bonds around him. Okay? Now, this carbon na may double bond, 1, 2, 3, tatlong bonds na yon around him. O, may hydrogen yan na nakakonect sa kanya. Okay? So, yung saturated, ibig sabihin, saturated ka ng hydrogen. Pag unsaturated, hindi ka natadtad ng hydrogen. Okay? Dahil sa double bond na yan, unsaturated ka. Konti lang yung hydrogen mo. Whereas ito, walang double bond, natadtad siya ng hydrogen. Yun lang yung etymology. And again, saan umaariba si fat? Sa energy. Second line, source of energy, si fat. This is also known as protein sparer. Okay? Bago ma-consume ang proteins mo, fat muna. Okay? Whereas yung carbohydrates mo, yung glucose, fat sparer naman. Bago ma-consume ang fat, carbohydrates muna. Okay? For energy. Tandaan. Ethanol, ilang letters to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letters, 7 kilocalories per gram. Alak or alcohol, empty calories. Calories na binibigay, walang iba. Saturated, ayan. Mute. Wala. Ikli lang naman yung topic, so bear with us. Ayan, saturated, maximally saturated na hydrogen. Pag may double bond na, kumukonti. Okay? So, yung carbon na to, isa na lang yung hydrogen. Kanina, dalawa. Okay. Yun na. Kaya tinawag na unsaturated. These are important fatty acids. You have your lauric acid na may 12 carbons and walang double bond. Yun yung ibig sabihin ng notation na to. Number of carbons, then number of double bonds. Okay? Lauric, 12-0. Saan nakikita si lauric? Sa coconut oil. Next, palmitic acid, 16 carbons, walang double bond. Yung P mukhang 6. Kaya pag binaliktad mo yung palmitic, yung letter P, mukha siyang 6. So, 16 carbons, walang double bond. This is important because this is the end product of our fatty acid synthesis. Pag nag-lipogenesis ka, ang end product nun, palmitic acid. So, kung memorize ka, definitely memorize mo yan. Ilang carbons, ilang double bonds. Steric, tingnan mo yung S, mukha siyang 8. Mukha siyang 8. 18 carbons na walang double bond. So, dito siya nakikita. Oleic, kung may mga ache na yan, ache, lenic, may double bond na sila. Okay? Oleic, linolenic, pare-parehong 18 carbons. Tapos si oleic may isa. Oleic, ono, or 1 double bond na nasa carbon number 9. May natin pag-usapin yung mga position. Linoleic, 2 double bonds, nasa carbons 9 and 12. Lenny Robredo, nasa, it has 3 double bonds and nasa carbons 9, 12, and 15. Okay. These two are your essential fatty acids, si linoleic and linoleni. Okay. Essential sila. You cannot produce it sa body natin. So you have to take it from the diet. Hindi ka kumakain, ang mga sources ng linoleic, linolenic, yari ka. Hindi mo ma-derive yung mga other lipids such as arachidonic acid. Take note of arachidonic acid. This one can be derived from linoleic acid. Arachidonic, 20 carbons, 4 double bonds. Precursor siya ng prostaglandin. Okay. And you also have the common names of your lipids. Baka lumapas. Acetic acid, yung nasa suka, 2 carbons lang siya. So, yung functional group, and then isang carbon. Okay. Carbon wants 4 bonds around him, so may
Tatlong hydrogen yan nakapalit. To fill yung gaps. Okay? So, ganito yung tsura ni acetic acid. Butyric, 4 carbons. Nasa butter. Butter, animal, ano yan? Taba. What else? Ito, common. Medyo kailangan nyo memorize. Lauric, 12 carbons. Coconut. Myristic, 14 carbons. Di may M. 1, 2, 3, 4. Mukha siyang 4. 14. Palmitic, sinabi ko na yung P mukhang 6. So, 16 carbons. Stearic, mukha siyang 8. Okay? So, 18 carbons. Okay, let's talk about your respiratory quotient. So, this is the measurement of the ratio of the volume of carbon dioxide produced over the volume of oxygen consumed. Ilan ang binuga mong CO2 versus ilan ang in-inhale mong oxygen. That's your respiratory quotient. It's an indication of the mixture of metabolic fuels being oxidized. Kung ano raw ang binurn mo for energy. Pag carbohydrates, 16 kilojoules per gram. Joules na to kanina calories. Anyway, pag calories, 4 kilocalories per gram. Respiratory quotient niya, 1. Okay. Pag fat, protein, alcohol, less than 1. Ay, ibig sabihin nun, kung greater than 1, mas mataas yung numerator. Okay. Mas marami kang pinoproduce na CO2. If less than 1, mas konti ang numerator. Okay? So, tingnan nyo yung fat. Siyempre, kung may pasyente ko, hindi naman kayo papainom ng alcohol dyan. Yung fat, maliit ang respiratory quotient. Okay? Ibig sabihin, pag si fat ang source of energy mo, konti ang carbon dioxide na mabubuga mo. Unlike kapag si glucose ang kinonsume. Okay. Hirap. Wait lang. Coffee. Wala time. Kape. Tingnan nyo Tama si glucose, when you oxidize it, glycolysis mo, Krebs cycle, electron transport chain, etc. 6 carbon dioxide ang ibubuga niya. Okay? Si fat naman, 16 ang carbon dioxide na binuga, pero 23 yung oxygen na na-consume. Yung ratio niya mababa. Okay, so what's your answer here? Bakit? Si patient na may COPD, binigyan ng high-fat, low-carb diet ni doctor. Chat box. Okay. Sige. Kasi balikan nyo yung respiratory quotient. Tama naman. Okay. Kasi ang fat, mas mababa ang respiratory quotient. Pag COPD, may carbon dioxide retention. Yan. May hypercapnia pa siya. Bakit fat ang mas priority mong ipakain sa kanila compared sa carbs? Because fat metabolism generates less carbon dioxide. In terms of respiratory quotient, maliit. Ang dami niya ng carbon dioxide. Gusto mo pang pakainin niya ng carbs na mag-generate ng mataas na respiratory quotient? Meaning mataas na carbon dioxide produced compared with oxygen consumed. Kaya fat yung pinili ni Doc. Okay? Kasi mas konti carbon dioxide puproduce. Okay? Mas mababa ang respiratory quotient. Which can help this one na ang dami na overload na ng CO2 yan sa katawan. In fact, mas marami ang hydrocarbon kumpara sa oxygen. Tandaan nyo, di ba COH, tas puro hydrocarbon na yan. Fat is calorically more denser than carbohydrates. Ang RQ ng fat, mas mababa. Okay, tandaan. Respiratory quotient ng fat, mas mababa. What else? Paano na-determine ang respiratory quotient? Baka lumabas through indirect calorimetry. Indirect calorimetry. That's how you get
your respiratory quotient. Next. Nomenclature of fatty acids. Anemonic and lauric, myristic, palmitic. It's not mine, pero baka makatulong. Lauric, myristic, palmitic, stearic. Ano yung A niya? Ewan. O baka acetic. Take note of the common. This is from your Harper's. Common names ng mga fatty acids natin. 2-carbon fatty acid, acetic. Yan. 4-carbon, butyric. Kung ruminant ka, yan yung ending mo. 12-carbon na puro saturated to, walang double bond. That's your lauric acid. 14, di ba sabi ko yung M mukhang 4? Oh, myristic. Then 16 carbons na must know, common in all animal and plant fats. Yan yung end product kapag gumawa tayo ng taba. Pag nag-lipogenesis tayo, palmitic. And then 18 carbons, stearic. Also formed in the cecum of herbivores and to a lesser extent in the colon of humans. Ito, si butyric. Butyric, short chain, medium chain, long chain. Minsan yung mga footnotes, baka lumabas important siya. Ano raw yung nagagawa to a lesser extent in the colon of humans? Butyric. 4 carbons, sulat mo lang yan. 6, 12, 22. Dito siya, less than 4. Di, siya ay short chain. Correct. Short chain fatty acid. Next. Lamay pasta bipolar. Ayan. Sinama niya na yung oleic, linoleic, linolenic. Ang important dito. Yung essential, malamang. Essential fatty acids. Your linoleic and linolenic. Sino dyan, Doc? Dalawa yung linoleni. Yung alpha. Okay? Alpha-linoleni. Ano pa important dito? Si palmitic acid, pag nilagyan mo na ng double bond, nagiging palmitoleic. Ay, nagbabago lang yung suffix niya. What else? Ayan. Let's talk about the nomenclature nga. Numbering of carbons. Paano magbilang? Yung ulo mo or yung apelido mo, yan yung carbon number 1. Okay, carbon number 1. Then, susunod lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Tandaan na, carbon number 1 ang functional group. In unsaturated fatty acid, pag may double bond na, syempre papangalanan mo asan yung double bond. So, you have the delta notation na pag delta, from the ulo ka magbibilang. And you also have the omega notation. Pag omega, from the dulo. Okay? Ulit. Pag delta, from the head, from the functional group. Pag omega, omega means last, di ba? From the last carbon. Terminal carbon ka magbibilang. For instance, ito, anong delta notation ng fatty acid na yan? So, hanapin mo lang. From the ulo, so, asan yung double bond? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, delta 9 siya. Okay? This is an 18-carbon fatty acid. May isang double bond. Nasaan yung double bond? Pag tinanong ka, nasa delta 9. But they rarely ask this. Pag omega naman, medyo mas matatanong pa to si omega. From the end. Okay? From the end, from the tail. Okay? So, binilang mo yan, from the tail, nasan yung double bond na to? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nasa 9th position from the end. So, this is omega-9 fatty acid. Matanong, ano yung mga omega-9 fatty acids, olive oil mo, etc. So, yun lang naman yung delta versus omega notation. Next, unsaturated fatty acids have geometric isomeric form. Pwedeng silang naka-cis or trans. Ang natural occurring fatty acid ay cis. Cis, ang galing mo, cis natural ka. Tandaan na, cis fatty acid. Okay, pag sabing cis, may double bond dyan, tapos yung hydrogen nasa same side. Because of that, nagkikink, tumutupi. Instead na ganito yung fatty acid mo, pag may double bond dito,
na naka-cis, yan, naka-kink siya. Naninipa. Pag trans, opposite. So, dire-diretso yung fatty acid mo pag trans. Dire-diretso sila, dire-diretso sila. Ang pangit dyan, pag dire-diretso, na-attract sa isa't isa, magsusolidify at room temp. So, trans fats are bad. Okay? Sama. Kasi nagsusolidify yan at room temp. Isang ganto, isa pang ganyan, isa pang ganyan, isa pang ganyan, mag-attract sa isa't isa. Okay? Hydrophobic interaction yan. Hanggang sa maging solid sila at room temp. Pero kapag naka-cis ang fatty acid mo, naninipa siya eh. Oh. So, less ang attraction kasi may kink. Malayo sila sa isa't isa. Ang business class sa aeroplano, malayo sa isa't isa. So, may space, medyo fluid. So, liquid at room temp. Okay? Mas healthy yung cis. Pag nakita mo sa chichirya mo, sa pagkain mo, trans fat, masama yun. Okay? Para lang siyang saturated. Solid at room temp. Yan, hindi na may itsura ng mga fat natin. Saturated, dire-diretso lang. Pangit dyan, pag may 100 pieces kang saturated fatty acid na dire-diretso, magkukumpulan. Kaya magsusolidify yan. Ma-attract sa isa't isa. Ano pa? Pag may unsaturation na nakasis, yun yung okay. Okay? Kasi naninipa, may kink. So, less ang attraction sa isa't isa. Liquid yan at room temp. Hindi sila solid. Kasi tingnan nyo, less ang interaction. Kaya liquid at room temperature, yung mga cis unsaturated fatty acids. Pag saturated, dire-diretso lang, or naka-trans na tawag dito, stop na naman. Naka-trans, pag trans kasi ang itsura niya, dire-diretso din. So may interaction sa isa't isa, magso-solidify at room temp. Yan, tulad dito. Hard fat, butter. Good versus bad. So, tingnan nyo sa mga kinakain nyo, ha? Saturated, masama. Trans fat, masama. Okay? Kasi nga, ganito itsura nila, dire-diretso. So, na-attract yan, na-attract. Pag sobrang lakas ng force of attraction, solid. Magsusolidify yan. Solid at room temp. Gusto mo ba yan? So, block yan sa arteries mo. So, saturated na trans fat, masama na. Kaya kita nyo yung mga may olive oil, mahal. Kasi, yun good fat. Liquid at room temp. Tingnan natin yung sa avocado. Tsaka sa nuts nyo. May kink. Okay? Tingnan nyo. May double bond dito, pero nakasis, so okay siya. Okay? Next. Bacon. Animal product. Ano itsura niya? May kink ba siya? Wala. So, saturated. May double bond ba? Hindi ko makita. Basta dire-diretso lang siya eh. So, saturated. Masama. Kasi pag may isa pa dyan, magkukumpulan sila, na-attract sa isa't isa, hanggang mag-solidify at room temp. Okay? Trans fat. Yung mga masasarap. Fries. Potato corner nyo. Naka-trans, yung hydrogen. Or yung double bond mo, trans. Kamukha lang siya halos nito. Kamukha siya ng saturated. Pag may isa kang trans fatty acid dyan, may isa pa dito, ma-attract, solid na naman. So, masama. Masama to, okay to. Okay? Ba't masama? Kasi nga pwedeng mag-promote ng atherosclerosis. Nagkukumpulan sila, ina-attract sila sa isa't isa, walang naninipa. Imagine mo pag sinipa ka, di ba? Kung ikaw tong fatty acid na to, ma-attract ka sana sa kanya. Kaso sinipa ka niya. Wala, hindi ka ma-attract. So, liquid lang kayo. Mahina attraction sa isa't isa. Liquid at room temp. So, mga to, saturated trans fat, can promote atherosclerosis. Essential fatty acids must know supports essential. Mapa-amino acids man yan kung ano. You cannot synthesize it in the body, so you have to get it from the diet. Hindi mo kayang gawin yan kahit anong piga mo sa cells natin. Okay? Ano pa?
Pangit ang balat mo pag wala kang essential fatty acids. Scaling ka, mga ganun. Essential fatty acids or EFA. Yeah, EFA. These are precursors of other fatty acids important for growth and development. Sa kanila kukunin ang arachidonic acid. Yan, mga ganun. So, lola sila. So, kailangan to si lola, makuha mo muna from the diet. Para makuha mo para magkaroon ka ng arachidonic acid. Mga apo na yan ni EFA. They lower the risk for cardiac and liver diseases. Okay? Dalawa lang naman yung essential fatty acids sinabi ko, linoleic and linoleni. Okay? Pero yung dalawang yon, ang tanong, sino si omega-3, sino si omega-6? Yan. Okay, these are your omega-3 and omega-6 fatty acids, but omega notation from the end, magbibilang. So, 1, 2, 3. Third carbon, may double bond agad. This is omega-3. Oh, ito naman, but omega-6 yan, si linoleic. Kasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon from the end, may double bond. So, omega-6. I don't think mag-represent sila ng structures doon. Mahirap ilagay sa exam mga pictures. So, just know that linoleni, omega-3. Leni, omega-3. Okay? Si alpha-linoleni. Okay? Whereas linoleic, si Lino ni Jade, yung niloko ni Jade, teleserye dati. Linoleic, omega-6. San dyan yung lola ni arachidonic acid? San manggagaling si arachidonic acid? Kay omega-6. Kay linoleic. Okay? So, ito si lola. Ito yung mga apo niya. Arachidonic and hindi naman masyado kilala, si DPA. Si Lola Lenny. Sino yung mga apo niya? Yung manggagaling sa kanya. Si EPA at si DHA. Tandaan to. 3 letters lang, EPA, DHA. These are derivatives of your omega-3 fatty acid na si alpha-linoleni. Tandaan. DHA important yan sa brain maturation ng mga bata. Okay. What else? Dami naman, Dok. Sige, emphasize natin yung important lang. Alpha-linoleni, omega-3 siya. Okay? Yan. Sino pa ang mga kamag-anak niya? Si EPA at si DHA. Sino important sa brain? DHA. Next. Omega-6 family. Si linoleic acid. Sino important derivative niyan? Si arachidonic acid. Si arachidonic acid, pag nanganak, yan yung mga prostaglandins mo, tsaka leukotrienes. Okay, tandaan. Ito may isa pang Lenny, pero gamma. Pag gamma, omega-6 siya. Ang Lenny na tinutukoy ko na essential, yung alpha-linolenic acid. That's omega-3. Pag gamma kasi, omega-6. Next. Yan. Marami siyang important functions sa immune system mo, sa utak mo. Okay, important yung mga yan. DHA. Saan nga ulit galing to? 3 letters lang, Doc. Omega-3. Galing yan kay linoleni. DHA is found in your retina and brain. This is important for development of retina and brain. Pag kinulang-kulang ka sa DHA, hindi kulang-kulang din utak mo. Kaka-problem ka sa retina and brain. Okay? Development. Omega-3 lowers the risk of chronic degenerative diseases and mental illnesses. Hindi naman natin pinopromote ang tawag dito, formula milk. Pero kung kailangan, kasi for instance, namatay yung nanay, kung ano man, may contraindications for breastfeeding. Alamin nyo kung ano yun. Okay? Ang AIDS ba? Contraindication. Ang sugat or ang mastitis ba? Contraindication. Ang hepatitis ba? Contraindication for breastfeeding. Ganun. Or tanong nyo lang sa pedia lecturer or OB. Anyway, kung no choice, o di pumili ka ng milk na may DHA para okay utak ng bata mo. Incorrect statement about unsaturated fatty acid. Answer the chat box. Ano ang mali? Pag ganyan so boards, incorrect statement about unsaturated fat. Ano daw ang mali tungkol sa unsaturated?
Alamin mo muna. Is this one consistent with unsaturated fatty acid? Essential daw for membrane structure? Oh. Biologically, arachidonic acid is essential. Ano pa? Mukha ba niyang mali o tama? So, lagyan nyo muna ng check or X. Okay? Bago nyo i-shade yung yung correct answer nyo sa answer key. Eto mukha pong tama. Biologically, arachidonic acid is essential to life. Hindi ko sure. O di, lagyan mo ganyan. Hydrogenated vegetable oils contain trans fat. Pag hydrogenated, masama. Okay? May trans fat. Okay. Most naturally occurring, natural, trans daw. Trans ang naturally occurring? What's your answer, chat box? Ay, letter D. Tama. So, mamarkahan nyo yan. Na ganun. So, markahan nyo muna bago kayo mag-shade ha. Tama to. Ito, Doc, hindi ko sure. Ito, tama din. Pero ito, sure ako na mali yan. Kasi ang natural occurring po, Doc, cis. Kasi sabi mo kanina, cis, ang galing mo, cis natural ka. Oh, mali to. So, kahit hindi mo sure to, ang isi-shade mo, letter D. Okay? Hindi yung, ay, mukhang ito yung mali. So, ito na. Pag binura mo yan, maiwan ka pang debris, kaka-problem ka sa pag-check ng sagot. So, dog. Oh, fried rice of high content of trans fatty acid. Tandaan, fried rice, mataas yung trans fat content. Partial hydrogenation increases trans fatty acid and LDL levels. Pag nakita mo sa mga biscuit mo, partially hydrogenated. Yeah, masama yun. Trans fat. Maraming trans fat yun. Fried rice, masarap, no? Kaso, din trans fat din. Next, what's your answer here? Medyo may sakit ako since Tuesday. Gastroenteritis. Sobra na ako sa lipids. Joke. Nakainom ako contaminated water, service water. Bawal nga magkape. O, diagnose nyo nga ako. Gastroenteritis. Tapos, contaminated water. Kung rice water ang stool, ang itsura, ano ang pathogen? Ha? At ano ang gamot nyo sa akin? Rice water, Vibrio cholera. Ano pa? Anong gamot? Ganun, micro. Sabi nyo, letter B yung sagot dito. Okay, yun namin tanong eh. Yun lang yung essential. Pangit yung skin, itching, may pus, poor wound healing. Started a fat-free. Hindi na nagkakain ng may taba for 10 months. O ano mawawala sa'yo? Yung hindi mo kaya i-synthesize sa body. Essential fatty acids. Isa lang naman yung essential dyan si linoleic. Okay? O minsan, papalitan na linolenic. Tandaan. Linoleic is essential because di nga natin kaya i-produce sa body. And sino anak niya? Sino apo niya? Arachidonic acid. Pag wala kang omega-6, for instance, patient mo, hindi kumakain ng may linoleic acid, wala siyang omega-6, you cannot derive arachidonic. Hindi mo na kayang gumawa ng arachidonic acid. So in that case, if wala kang linoleic acid intake, arachidonic acid becomes essential as well. Pero sa Harper's, kinonsider niya to as biologically essential to life. Biologically essential to life. Ang arachidonic acid,
Again, apo ni linoleic, arachidonic acid. Diyan manggagaling yung prostaglandin mo, leukotrienes. Di ba important to para pag nasugatan ka, maghilom. Yan. So, yun yung this role of linoleic acid in eicosanoid synthesis that leads to poor growth, wound healing, and dermatitis in persons of fat-free diet. Pag hindi ka kumain ng may taba, wala ka essential fatty acid na linoleic, wala ring arachidonic, walang prostaglandins, pangit ang wound healing mo. Kaya may pus, etc. Okay? So again, titiglunok, omega-6, linoleic. Ano important precursor? Or anak? Arachidonic. Omega-3, linoleni. Ang important derivatives nito? Si EPA and DHA. Okay? Anong sagot nyo dyan? Okay, correct. DHA, 3 letters. EPA, 3 letters din. O, di doon ka na sa omega-3. Linoleni. Okay, Lenny. Importance of omega-3 fatty acids, decrease the risk of cardiovascular diseases. Pinapalitan niya si arachidonic acid sa platelet membrane. Lowers production of thromboxane. Binababa niya yung platelet aggregation. Binababa din yung serum triglycerides. They lower the risk of various mental illness such as depression, etc. ADHD. Lowers the risk of chronic degenerative diseases such as cancer, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's disease. Tandaan na, mga benefits ni omega-3. For one. Yan. Mga PUFA. Polyunsaturated fatty acids. Maraming double bonds. So essential sila for membrane structure. Hydrogenated vegetable oil. Mabuti o masama? Hydrogenated. Sama yun. Maraming trans fat yun. Ha? Breastfeeding. Kailan tayo? Kailan nagpapa-breastfeed? Exclusively from birth up to 6 months. Exclusive. Kahit tubig, di pwede. Ha? Hindi ina-advise. Pero 6 months onward, i-breastfeed mo pa rin, pero introduce na ang complementary food. Okay? Kasi hindi na enough. Medyo malaki na si baby, hindi na enough yung nakukuha niya sa breastfeed ni mommy. So, add some food. Okay? Pa. Yan. 12 until 24, up to 2 years of age. Human milk is recognized as the optimal feeding for virtually all infants because of its health benefits to infants and their mothers. And then, exclusive breastfeeding for the first 6 months, exclusive, right? And continued breastfeeding along with the introduction of solid food for at least a year after birth, as long as it's mutually desired by mother and infant. Yun yung recommendation ng WHO. The WHO recommends continued breastfeeding through at least the child's 2nd birthday. Okay? Okay. Mga unang yakap, alamin nyo rin. Essential newborn care, yung steps. Kailan ka mag-start ng breastfeed? Within 1 hour of birth. Until kailan ka mag-exclusive breastfeeding? 6 months. To be continued up to 2 years and beyond. Essential newborn care, alamin nyo, drying, skin to skin. Ano yung number 3? Cord clamping. Tapos non-separation, DSCN. Parang suprachiasmatic nucleus. Anyway. Next, colostrum. Yung thick yellowish white fluid na lumalabas. Mas maraming proteins. Lumalabas saan? Sa breast. Okay? Mas maraming proteins ang colostrum compared sa fat.
May immunoglobulin A ang colostrum to prevent infection kay baby. Marami pang laman yan, immunoglobulin, WBC, antioxidants, etc. Kailan gumagawa ng milk ang breast ni mommy? 12 to 16th week of pregnancy. Okay. Kailan lalabas? Can express milk from the breast? 3rd trimester. Baka lang lumabas, mga ganyang tanungan. So this is low volume milk ng colostrum. Helps the newborn as they learn to regulate the suck, swallow, and breathe cycle during feeds. Important yan for immunity nila. Mga hindi na breastfeed, sakitin. Next, respiratory distress syndrome. Talon-talon na. So, pag surfactant naman, yung surfactant sa baga natin, mas maraming lipids. Specifically, DPPC. This one is to prevent alveoli collapse. Pag nag-inhale, lolobo. Pag exhale, magpa-flatten ang alveoli. Pag wala kang surfactant, flat na yun forever. Hindi ka makakabawi. Ito, pag may surfactant ka, mapiprevent yung alveolar collapse. Okay? Pag preterm, konti ang long surfactant. So, pwede sila mamatay sa RDS, respiratory distress syndrome. Treatment, artificial surfactant. Sino gumagawa ng surfactant? Type 2 pneumocytes. Ano ang predominant lipid? Lecithin. Specifically, DPPC, dipalmitoyl phosphatidylcholine. Kailan nagagawa ang surfactant? Around week 20 ng gestation. But mature levels are not achieved until around week 35. Tandaan na. Kailan gumagawa? 20. Basta tanong nyo lang sa pedya nyo. Kailan ka nagmamature? Pag 35 years old ka na. So, ganun din ang maturation ng surfactant. 35th week. Important ba steroids? Important sila for fetus surfactant production and lung development. Tandaan. Ang surfactant natin, may LS ratio. Sige, mamaya na yan. Actually, na-discuss ko to sa complex lipids. LS ratio. Paano malalaman kung matured na ang surfactant mo? Depende sa lecithin sphingomyelin ratio. Okay? Very good. 2:1. Nung kakagawa pa lang ng surfactant, mas maraming sphingo. Pero pag nag-mature na yan, mas marami ng lecithin. Kaya dapat yung ratio greater than or 2:1 nga. Dalawa nito, isa niyan. Ratio nila. Okay? Yes. Kita nyo na to kanina. Magic number 6. Pag nakalimutan nyo ha, 6. 6 times 2, 12. Dagdagan mo lang ng konti, 22. Short chain, medium, long. Long chain yung focus ng metabolism natin. Pero pag-uusapan rin yung oxidation of very long chain fatty acids. Ano pa? May mga tanongin, sino yung precursor ng arachidonic acid? Alam niyo na. Highest content of medium chain fatty acid is in coconut oil. Sagot. Highest content ng mono unsaturated fatty acid, mustard. Mustard oil. Pinakamaraming linoleic. So kaya natin hugutin ng linoleic acid? Safflower oil. Safflower oil. Ano pa? Pinakamaraming Lenny, flaxseed oil. Flaxseed oil. Ano pa? Soya bean. Anong fatty acid ang meron sa soya? Soya bean oil. Lenny na naman. Okay? Kalahati. Or 53% linolenic yung laman nun. Alam niyo na. Ay, hindi niyo pa alam to. O, anong sagot dyan? Hula.
Your guess? Kailan magkamali dito? Review lang eh. Kaya hindi natin kayang gawin si Lenny. Linolenic. Ito, it's an omega-3 fatty acid. Tama naman yan. Pero masasagot na ba to? Kaya ano ngayon kung omega-3 yan, di ba? Hindi niya nasagot yung tanong. So, sa boards, choose the best answer, ha? Linoleni is essential because omega-3 siya. So what? Pangalan lang yan eh. Pangalan lang. Just means, from the dulo, 1, 2, 3, may double bond. Okay? May tatlo siyang double bond. O, totoo rin, pero hindi sinasagot yung tanong. In humans, double bonds cannot be introduced into fatty acids beyond delta 9 position. Humans can't introduce a double bond in the delta 9. Hindi, kaya natin. Ang hindi natin kaya yung maglagay ng double bond sa 10, 11, 12 onwards. So, correct answer, letter C. Tandaan na, we cannot introduce double bonds beyond delta 9 position. Hanggang 9 lang ang kaya mo. Lagyan. So, wala kasi tayong enzyme for that. Humans and most mammals do not possess enzymes able to introduce a double bond into fatty acids beyond delta 9. Harper's question to. Hindi natin kaya gumawa. Eh, si Linoleni, 18 carbons yan, di ba? 18 carbons na may ilang double bonds? Tatlo na nasaan? Nasa 9th position, 12th position, 15th position. Ito kaya ko gawin. Eh, ito, wala na. So, di mo kaya. Kaya essential si Linoleni. Si pangalan ito? Linolate, ganun din. Hindi rin natin kayang gawin. Kasi, ayan o, si Linolake, yung totoong pangalan niya, 18 carbon fatty acid siya, may dalawang double bond. Nasaan yung double bond? Nasa carbon number 9 and 12. Hindi mo kaya gawin to eh. Beyond number 9, hindi na kaya gawin ng body natin. So, these are essential. Okay? Ito kaya? Oo. Kasi, ang double bond niya sa carbon number 9. Kaya yan. Yan. PUFA, essential sa membrane structure. Biologically, arachidonic acid is essential to life. Trans, masama. Hydrogenated, masama rin kasi maraming trans fat. Cis, natural ka. Cis, ang galing mo. Healthy yan. Okay, healthy. ACT, mga omega-3 derivatives yan. Si alpha-linoleni, si timno, si servo. Servonic acid is also known as DHA. Baka lang matanong. Else, ano yung fatty acid na exclusively found in breast milk? Oh. Or mataas siya sa breast milk. Sa breast milk siya, DHA ang sagot. Sa dodo, DHA. Pero nakikita rin niya sa fish oil. What else? Algal oil. Yan. Omega-9 is, what's an example of your omega-9 fatty acid? Oleic. Ibig sabihin yung double bond niya from the dulo nasa pang 9. Okay. And benefits ng omega-6 mo, si Linolake, lowers cholesterol LDL, kaso nilo-lower din niya yung HDL. Good stuff yan, pero nilower niya. So medyo ingat ka kay omega-6. Sources of omega-6, baka mahilig sila sa nutrition, nuts, avocados, olives, soybean. Sunflower. May chika na kaya daw masarap yung chicken sa Max kasi sunflower oil yung pang-prito nila. Ewan ko kung totoo yun. Anyway, sunflower, omega-6. Omega-6.
Okay siya in terms of lowering your bad cholesterol. Unfortunately, nalo-lower din ang good cholesterol mo. So, wag naman ang avocado araw-araw. Omega-3, anti-inflammatory. Okay? Anti-inflammatory, omega-3. Cardioprotective, omega-3. Lowers your chance of arrhythmias. Nilo-lower din niya yung triglyceride. Lowers thrombosis, BP, and CVD, cardiovascular diseases. Sino ang ma-rich in omega-3? Flaxseed, canola, walnuts. Okay? Fish oil. Fish oil, spelling niya 1, 2, 3, 4. Oh. 3, malapit siya sa 3. Yung 4 malapit sa 3. So, omega-3 yan. Ha? Pero para may benefit ang fish oil mo, kung lalaklak ka nun, kailangan mo ng ito, 2 fatty fish per week. Okay? If may heart problem ka, 1 gram per day. If you wanna lower your triglyceride, 2 to 4 grams per day kailangan mong kainin. Para may benefit ang fish oil mo. So, ingat-ingat. Kasi, malo-lower nga itong mga to, may side effects naman. Kung puro root ka. What else? Speaking of fish, ano yung fish tapeworm? Fish tapeworm. Pag kumain ka ng hilaw na isda, anong parasite makukuha mo? Hila. Chat box. Correct. Diphyllobothrium latum. Fish tapeworm yun, ha? Nasaan siya nakatira? Lives in the small intestine of humans and accumulates. Anong vitamin ang kinukuha nitong fish tapeworm na to? Kaya pwede ka mag-megaloblastic anemia. B12, correct. Okay, hilaw na isda, Diphyllobothrium latum, B12 mo, yari. Megaloblastic anemia ka. Ano namang pinagkaiba ng B12 deficiency sa B9 deficiency? Pareho sila may megaloblastic. Pagdating na natin ng vitamins. Anyway, so omega-3, isa sa mga anak nito, DHA, na pang mata at, ano yung sabi natin? Nakikita rin to sa pupils, tsaka sa utak. Ha? Pag wala kang DHA, yari ang mata mo, retinitis pigmentosa. Tandaan. Low DHA is associated with increased risk of retinitis pigmentosa. Tsaka pangit ang brain development. Next, essential fatty acid derivatives. May separate lecture for this one. Daanan ko lang saglit. Pero in-expect ko hindi nyo pa magigets ha. Kasi dadaanan nga lang eh. Ito yung mga makukuha mo sa linoleic acid. Diba si linoleic lola? Ang anak niya arachidonic. Ito yung mga anak ni arachidonic. Yan. So, mga eicosanoids. Pag sabing eiko, 20 to. Okay, 20. 20 carbons sila. So, these include your leukotrienes, prostacyclin, ang prostitute, nagdadilate, dilator yan, ang prostacyclin. Also known as PGI2. You also have your prostaglandin and thromboxane. Para sa sugat, unfortunately, may na-induce na pain. Okay? I mean, sabi na block mo yan, nagme-mefenamic ka to inhibit COX, cyclooxygenase. Ano yan? Ibang lecture na yan. I-upload ko na lang. Next, let's go to triacylglycerol. Lapit na. Si triacylglycerol, tatlong fatty acid na kinonek. Okay? Sa isang alcohol. Tawag sa alcohol na yan, glycerol. Okay? Kinonek siya. Pak. So, anong tawag sa combination nila? Triacylglycerol, also known as triglyceride. Okay? That's the storage form of your fatty acid. O, Doc, may isang fatty acid dyan. May isa pa fatty acid dito. May isa pa fatty acid dyan. I-store natin. I-connect mo lang sa glycerol yan. Ang glycerol kasi ganito. It's just a 3-carbon alcohol. Yan. O, yung apelido mo, dugtong na natin dito. Para na-store ka na. Naipon ka. So, triglycerides, these are your storage form of your fatty acid. Pag mataas yung triglyceride ni Lola, sabihin marami siyang naipon na fatty acids. Okay? Yan. PAG or TG, pareho lang. Storage of fatty acid, triacylglycerol. Yan. Ano yung glycerol? 3-carbon alcohol. Pwede mo idugtong dito yung mga fatty acids mo.
Ganyan sila maiipon. Paano sila maiipon? Anong bond? Ester bond. Okay? Okay, maano siya. It's just a connection or linkage. Yung fatty acids mo raw, paano mo kinonect doon? O, ang pinang-connect ko po, ester bond. Ester bond. Pang glue. Ano itsura specifically ng ester? Ester bond. Pag nakita ka ng ganito, ester yan. No? CO, kanina COOH. Ang tawag sa pamilya na to, sa apelyido na yan, carboxylic acid. Pero kapag yung H na yan, napalitan ng carbon, ester na yan. Family ng ester na to. So, kaya tawag yung ester bond. Okay? Itsura ng tape, ester bond. Minsan naririnig nyo, phosphodiester bond. O, ibig sabihin may phosphate, tas dala-dalawang connection. And what are waxes? These are combinations of fatty acid with long chain alcohol. So may fatty acid ka na nakakonect daw sa alcohol na mahaba-haba. Okay? Sa alcohol na mahaba-haba. Okay, itsura ng waxes. Kanina triglyceride pinag-uusapan. Kapag triglyceride, tatlong fatty acids na kinonect sa glycerol. Okay? Ang alcohol na ginamit kanina, glycerol. Okay? 3-carbon alcohol. Ito naman sa waxes, ang alcohol na ginamit, long chain alcohol. Nice to know lang yan. Hindi masyado tinatanong yung waxes. Paano mo malalaman ng alcohol, Doc? Yung alcohol, yung mga may OH, ha? Mga may OH sila. Kunyari, ito. Methanol yan. Kunyari, ito naman. Ethanol to, ethanol. Yung ano natin sa kamay. Ano pa? Minsan, ganito itsura, whatever. Basta may OH, alcohol. Minsan, iba rin. Depende sa number of carbon, bago yung pangalan. Isopropyl, alcohol. Ano mas maganda? Ethanol. Ethyl. Ethyl alcohol. Anyway. It's a matter of nakakapatay ba ng virus sa sore eyes yan? Oo nga, anong virus ang most common cause ng conjunctivitis? Ofta nyo. Ang sagot. Sore eyes. Usually viral. Anong virus? Alamin nyo ha. Waxes. Adenovirus daw. Sige, tingnan natin. Ang waxes, paano na-form? Pattern lang ang biochem. Tingnan nyo. COOH. Uy, ulo ng ano yan ng fatty acid. Uy, ito fatty acid to. Tapos, uy, may OH, alcohol yan Tapos ang haba, 29 carbons plus. Combine mo yun. Isang fatty acid plus isang alcohol na malaki, wax na yun. Okay? Dali lang ang waxes. Tanong ba masyado? Hindi masyado. Paano kinonect? Ganun din, ester. Kasi tinan mo, COO carbon. Yan. Pag COOH lang, pamilya ng carboxylic acid yan. Okay? Kunyari ito, recuenco. Ito naman, pag COOC na, hindi na yung recuenco, lin na yan. Functional, it's just a name of a functional group. Waxes are simple lipids. Simple Pag sinabing simple, walang ibang atom bukod sa carbon, hydrogen, oxygen. Simple lipids made up of fatty acids connected to, dapat sa esterified, means connected to long chain alcohol. Long chain alcohol. Phospholipids, these are made up of fatty acids with glycerol, with phosphate, and other substituents. Ang phospholipids, gawa sa fatty acids. Tapos, may glycerol backbone. Parang drawing lang na tao yan Ang glycerol, 3 carbon na may alcohol. Alcohol, alcohol, alcohol. Tapos ito, kinonektahan ng phosphate group. O, hindi may sombrero ka dyan, somewhere. Tapos, with other substituents. Yung sombrero mo daw may abubot. Pwedeng ganyan yung abubot mo. Yan. Kung walang abubot, kung hydrogen lang, edi simple phosphatidic acid lang yung mga ganun. Huwag matakot ha. It's just, ano tawag dito? Nagbabago lang ang sombrero.
or yung nakakabit sa sombrero. Basta para siyang, ang phospholipid, para siyang tao na may sombrero. Yan. So, ito yung paa niya, isang fatty acid, another fatty acid. Ito yung ulo niya. Okay? Then, yung nakakonect dyan sa ulo, mga substituents. Phospholipids can be classified. Huwag kayo matakot kasi may separate lecture to. Into glycero, phospholipid, and sphingolipids. Depende sa katawan. Depende sa katawan. Tama mo. Ang alcohol ng glycero, phospholipid, ay glycerol. Ang alcohol ng sphingolipids mo, sphingosine or sphingosine. Okay? Para lang siyang Lego. Yan. Ito yung structure ng phospholipid. Introduce ko lang sa inyo konti. Pero may separate lecture, ha? May isa kang fatty acid na nakakonect sa carbon number 1. Then, another fatty acid na nakakonect sa carbon number 2. Yun yung paa ng phospholipid mo, ha? Tapos, usually, yung isang paa or yung pangalawang paa may double bond or unsaturated. May kink. Tapos, yung ulo, may phosphate dito. Tapos, yung ulo may sombrero pa. Gets nyo? Hindi. Di panoorin niyo yung lecture sa complex lipids. Ulit, may isa akong fatty acid. Ito itsura ng phospholipid. Ha? May isang fatty acid. Tapos another fatty acid na medyo may kink. May double bond. Tapos yung ulo niyan, yung ulo nito, phosphate head. Yan yung itsura ng phospholipid mo. May fatty acid, another fatty acid. Yung pangalawa ay may double bond. Minsan tinatanong unsaturated fatty acid is found where? In which part of the phospholipid? Carbon number 2 po. The carbon number 1 of your phospholipid is usually, saturated po. Walang double bond. Yan. So, ito yung phosphate head. Di ba sabi ko sa inyo may sombrero? May sombrero yan. Yun yung magdedetermine anong klaseng phospholipid ka. Kung yung sombrero mo hydrogen lang, ang tawag doon, phosphatidic acid. Actually, parang walang sombrero at all. Ganyan, naked. Tapos, kapag ang sombrero mo, pinalitan ko, ginawa kong ethanolamine. Ano ang tawag doon? Phosphatidyl ethanolamine na. Okay? Yung sombrero mo, pinalitan ko ng design, ginawa kong serine, ginawa kong amino acid. Anong tawag doon? Phosphatidyl serine na. Okay? Phosphatidyl serine. Yung sombrero mo, ginawa kong alcohol. Ginawa kong glycerol. Ano ang tawag yung phospholipid mo? Overall, phosphatidyl glycerol, PG. Yung sombrero mo, ginawa kong back-to-back. Okay? Or ginawa kong something na may piatos, malaki. Anong tawag doon? Malaki, mapapa-PI ka. Phosphatidyl inositol. Okay? Tapos yung sombrero mo, ginawa kong super-duper laki. Para siyang kambal na back-to-back. Para siyang may phospholipid ulit dito. Yung mga conjoint twins. Yan. Ano na tawag dito? Cardiolipin. Okay? Cardiolipin. Okay? Ano naman? Depende sa sombrero mo, magbabago yung name ng phospholipid. Yan. Wala ka sombrero or hydrogen lang yung nandyan sa ulo mo, phosphatidic acid ka. Ang tanong lang dyan, sino ang most abundant sa cell membrane? Sa outer leaflet, sa inner leaflet? Sino yung sa cell signaling? IP3, mga ganon? Yung phospholipid? Ito pa. Sino yung nakikita sa syphilis or sa treponema? Ito ba? Cardiolipin ba? Panoorin nyo yan sa complex lipid meta 2 ko, ha? Ayun. Second messenger is produced from ano daw? May isa tayong second messenger na galing sa phospholipid. Sino ang phospholipid yon? Si PI. Okay? Ano pa? Alcohol in this group is glycerol, si lecithin and cephalin. Alamin nyo tong cardiolipin, baka lumabas sa IM. Sa treponema, chu-chu-chu. Most abundant phospholipid in the cell membrane.
And pinakamaraming source ng choline, phosphatidylcholine. Ang tanong, saan yan? Sa outer leaflet ng cell membrane mo o inner leaflet? Phosphatidylcholine, yung C mo kang O, outer leaflet. Eh yung inner leaflet, anong meron? Phosphatidylserine. Sa loob sa loob. Phosphatidylserine found in the inner leaflet of your cell membrane. Sino pa sa inner leaflet? Si PE. Phosphatidylethanolamine. Okay? Phospholipids, polar, due to the polar head. Kasi may phosphate to. Phosphate is attached via phosphodiester bond. May ester dito, tapos may ester pa sa kabila. Ibig sabihin ng bond na yun. Nice to know lang yun. Nasaan tong may kink? Carbon number 2. Backbone. Phospholipids are the main lipids in the cell membrane. Main lipid Pero ang cell membrane natin, pag tinanong ka anong top 1 component niyan, proteins pa rin. Okay? Top 2 lang ang lipids. Kung sa lipids, sino yung pinaka-abundant? Phospholipid. Specifically, sino? Phosphatidylcholine. Okay. Sino yung pinaka-generic na phospholipid? Si phosphoric acid. Yung ano lang, ulo na may paa, walang sombrero. Phosphoric acid is the parent compound. Pag nilagyan mo na siya ng sombrero, yun na yun. May iba't iba, phosphatidic, phosphatidylethanolamine, depende sa sombrero niya. Again, ganito yung tsura. May ulo, may paa. O, pwede mo lagyan ng sombrero yan. Nakahiga yung tao natin. Okay. Head group substituent. Ito yung iba't ibang sombrero na pwede mong ilagay. Pwedeng choline, pwedeng ethanolamine, serine, inositol, yun yung may piatos, and PG, phosphatidylglycerol. Kasi sabi kong mukha siyang conjoint twins. Okay? Ayan, phospholipid rin kasi to. Ang phosphatidylglycerol, kung ito yung phospholipid mo, na may sombrero, kinonektahan ka ng isa pang kamukha niya. Kadikit yung ulo. Yun lang, pattern lang biochem. Phosphatidylcholine, also known as lecithin. Most abundant lipid in the cell membrane. Ano naman yung surfactant counterpart nito or form? Si dipalmitoyl lecithin or dipalmitoyl phosphatidylcholine. Okay? Na pinoproduce ng type 2 pneumocytes, nagmamature at 35th week. Important for prevention of collapse ng alveoli. Pag nag-inhale to, okay. Pag nag-exhale, nag-collapse na. Kung walang surfactant, di yan mag-i-inflate ulit. Okay. Ano magtutulong sa'yo mag-mature surfactant mo? Steroids. Next. Important. Or cellular signal for apoptosis. Serine. Apoptosis is serine. Okay? Sana naririnig pa ako. And phospholipid na important for second messenger system, PI. Okay, sa PI, dyan galing si IP3. Sa fission nyo, IP3 and DAG, note the hormones that utilize this second messenger. Usually, yung mga ano yan, galing sa hypothalamus, yung mga releasing hormones. THRH, pa. Oxytocin, etc. Alamin nyo, mga hormones that utilize IP3. Cardiolipin, saan siya nakikita? Sa mitochondrial membrane, cardiolipin. It contains 2 phosphoglycerol. Plasmalogen is an ether bond, has an ether bond instead of ester bond. Amen? Ang ether Ocampo. Ganito yung apelido nila. Ang ester, itsura ng apelido nila ganyan. Okay? Ether, ester. Si plasmalogen, ether. Nasa second video yan, complex lipid. Next, another form of your phospholipid are your sphingolipids. Sphingolipids. Sama na natin si glycolipid sa discussion. Ang sphingolipids, iba na yung katawan. Isa na lang yung paa nila. Okay? Tignan nyo
Isa na lang yung, so syempre may ulo pa rin. Isa na lang yung paa, na-amputate. Wala na siyang paa dito. Tapos yung katawan nito, yung katawan niya kakaiba. No? Ganyan yung body niya. Yan. Ang tawag sa backbone nito ay sphingosine, sphingosine, whatever. So, ganyan yung tsura ng sphingolipids. And of course, magbabago-bago na naman yung tawag sa sphingolipids, depende sa sombrero na nasa ulo niya. Sombrero na nasa ulo niya. Yan. Kung wala siyang sombrero or hydrogen lang yung nasa ulo niya, ang tawag sa kanya ay ceramide. Ceramide. Ba't ayaw mag-undo? Ayaw mag-undo. Okay? Kung hydrogen lang to, siya si ceramide. Pag yung sombrerong pinasuot ko sa kanya ay phosphatidylcholine, ang tawag dito ay sphingomyelin. Pag ang sombrero nito, glucose, edi cerebroside na yun. Okay? Pag ang sombrero nito, maraming carbohydrates, or di or trisaccharide na, globoside na siya. Okay? Pag may nitrogen na, etc., mga ganglioside na. Again, depende lang yan sa sombrero. Nice to know for now kasi may nakabukod na lecture for this. Glycolipids. So ito, may asukal na from the name itself. Saan nakikita yung mga glycolipids? Sa outer leaflet ng cell membrane. Ang carbohydrates sa cell membrane, important siya for communication. Uy, huwag niyo akong tirahin, own cell ako. Uy, ako si ano nga pala. Yan, taga-introduce or ID ng cell. Okay, mga glycolipids. Next. Glycosphingolipids, specifically this one is found in your brain and nervous tissue. Nice to know for now. Ganglioside. Ito yung may ito na yung sombrero ng ganglioside doon, laki. Tapos may nitrogen, no? May sialic acid. This is important for cell-to-cell recognition, etc. Skip na natin. Steroids. Ano yung steroids? These are a group of compounds containing phenanthrene ring with a cyclopentane. Again, may separate lecture, so di ko muna totoxikin ngayon, ha? Example ng steroids natin, cholesterol, vitamin D, bile acid, hormones, etc. Specifically, anong hormones yung steroid-based? Mga sex hormones. Okay? Si estrogen, testosterone, etc. Ang tawag sa, anong common sa kanila? Etong ring na to, si phenanthrene ring. 4 na piatos, pinagsama-sama. Cholesterol is not always bad. Important rin siya sa cell membrane natin for fluidity. Anong effect ng cholesterol? Pag masyado malamig, edi mag-freeze yung cell membrane mo. Maninigas. Si cholesterol, pag sumingit siya sa cell membrane, it will make your cell membrane more fluid. Nga rin na lagay kita sa 0 degrees Celsius, edi nanigas yung membrane mo. Pag may cholesterol dyan, mas gagawin niyang fluid. Kapag ininit naman kita, nilagay kita sa 100 degrees Celsius, sobrang lusaw ng cell membrane mo, sobrang fluid, ang cholesterol gagawin niya, patitigasin konti. So, taga-regulate siya ng fluidity, ha? Pangit lang sa cholesterol if nasobrahan. Again, atherosclerosis na naman. Amphifattic lipids. Amphi, parang, hindi masalawahan, no? Gusto ng non-polar, gusto rin ng polar. Yun yung ibig sabihin ng amphifattic. Soluble sa oil, soluble din sa water. Yan. So, ito yung mga lysosomes mo, liposomes mo, micelle, etc. So, they have parts that can interact with water, yung outer surface niya, yung polar head, and another part that can interact with the non-polar surface. Diyan papasok yung micellar water mo. Ba't siya nakakatanggal ng dumi? Yung micellar water. So, what is in micellar water? So, may surfactant, may hydrophilic head, may lipophilic tail. Pag may dumi sa mukha mo, ang dumi dyan is, for instance, oil, or grease. O, yung grease na yon magbabind sa, kasi tandaan nyo, like the sods light, yung grease na nakuha sa mukha mo,
Pag na-apply ka ng micellar water, didikit dito sa non-polar tail. Okay? Ng micelles. Tapos, pag may water na, ang water will interact with the polar head, matatangay siya. So, dahil amphipathic, natangay yung dumi. Okay? When enough surfactant is added to water, the surfactant molecules goes into clusters called micelles. Tinago niya yung dumi sa loob. Ayun, ito yung dumi sa loob. Pinalibutan nila. Tapos, ang naka-expose na lang sa kanila, yung polar part. Kasi yung polar part, pag naka-interact sila with water, sasama. Tara, sama na kami. Ganun din naman ang mechanism ng detergent, etc. Ito, less harsh, syempre, sa mukha. Again, may dumi dito. Minagnet, inattract ng non-polar tail, ng micelles, ng phospholipids mo. And then, hindi enough na inattract niya lang. Dapat, mamamagnet siya sa cotton, sa water, etc. Sino didikit sa cotton? Polar yan. Yung polar head. Dumikit ka sa buntot niya, tapos yung ulo ng lipid, inangay ng something na polar. So, maalis to. Yun siya. Lipophilic tails layer absorb the oily cosmetic product. Tapos, sumama siya, or bakit naalis? Kasi nga may polar head din. Sumama siya sa cotton. Ganun na yung micelle. Ayan. Okay.